Secret XPG. April 26, 2002. Muli na namang nalalapit ang wedding anniversary ng mag-asawang sina Kevin at Grace. 2 weeks from today, ito ang kanilang ikatlong taon ng pagsasama bilang husband and wife. Sa college pa lang ay magkasintahan na sila na nauwi din sa maagang wedding bells dahil na din sa pamimilit ni Kevin. Ayaw pa sana ni Grace na mawala ang kanyang total freedom in life, pero mahal niya talaga ang napili niyang asawa. 26 na si Kevin at 24 naman si Grace. Wala pa silang anak, ngunit pinatigil na din ni Kevin si Grace sa work nitong isang call center agent sa Makati. Dahil sa napapansin niyang medyo nai-stress ang asawa sa work nito at higit sa lahat ay marami ang patuloy na nagpaparamdam ng something sa kanyang maganda at napaka-sexy na asawa. Gwapo, mabait at masipag na husband si Kevin. Kahit pagdating sa treatment nito sa kanyang pamilya ay wala siyang masabi. Ngunit may isang problema si Grace kay Kevin. Ito ay nangyayari lamang sa tuwing nalalapit ang kanilang wedding anniversary. Nagkaroon kasi ng kakaibang kagustuhan ang loko niyang asawa na nagsimula nang nakapanood ng kakaibang palabas na ang tema ay matandang lalaki at ang batang babae na asawa na sa wedding anniversary ko noon nangyari. Since then ay lagi na lang siya nitong kinukulit na pumayag gawin ang bagay na gusto nito. Especially sa kanilang anibersaryo ng kasal. Tigil-tigilan mo nga ako, Kevin, ha? Hindi na ako talaga natutuwa. Ang iritadong sabi ni Grace na nakapamaywang sa asawa. Sino ba namang matinong babae ang basta nalang papayag na ibigay ang sarili sa isang matandang lalaki na hindi niya kilala? Kahit ngayon lang, ang tagal ko na nakikiusap sa iyo eh. Ang pamimilit ni Kevin kahit alam niyang naiinis na ang asawa. Ito na ang pangalawang taon ng pangungulit niya kay Grace at talagang nais niyang matupad ang matagal na niyang inaasam. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Talaga bang gusto mo akong makitang ginagawain sa ibang lalaki? Ngumiti ng maluwag si Kevin. Oo, naiisip ko pa nga lang yun na hindi na ako mapakali. Kevin! Nanggigigil na napapikit na lang si Grace habang nakakuyom ang dalawa niyang palad. Huminga siya ng malalim at saka iminulat ang mga mata. Kevin! Sabay turo ng isang daliri sa mukha ng gwapo niyang asawa. Yes, hon? Kapag patuloy mong pinilit sa akin yung kalokohan mong iniisip. At saka ibinaba ni Grace ang kanyang daliri sa tapat ng short na suot ni Kevin. 1 week na hindi ka makakaisa. Huwag mo akong subukan. Ngunit hindi natinag si Kevin sa banta ng asawa. Naman eh, minsan lang to, okay? 2 years ko nang pinapangarap to eh. Pumayag ka lang. Bibilihan kita ng kahit anong gusto mo. Gusto mo mag-shopping tayo ng airmat mo pagkatapos ng anniversary natin? Go lang. Akong bahala. Basta pumayag ka lang, Han, please. No. No and no. Kung gusto mo talaga, hindi ako magagalit. Humanap ka ng ibang babae dito sa Makati. Then bigyan mo ng fake na wedding ring. Isama mo kung saan mo gustong ganapin yung abnormal mong plano. No hard feelings. Basta matapos na lang yan at tigilan mo na ako. Grace naman eh. Siyempre iba ka at iba sila. Please just this once. Isang beses lang naman at hindi na mauulit. Promise. Kevin Magdrigal. Natigilan naman si Kevin dahil galit na talaga si Grace. Pag hindi ka talaga tumigil, tatawagin ko ang nanay mo ngayon. At sa kanya ko i-discuss ang wedding anniversary natin na pinaplano mo. Nahintakutan naman bigla si Kevin. Tipikal na mama's boy, malumbay itong nagtaas na ng kamay at sumuko na din. Han, please kumalma ka. Susuko na ako. Huwag mo lang sabihin kay mama ang tungkol dito. Good. At tumalikod na si Grace at nagbalik na sa itaas para ituloy ang kanyang ginagawa doon. Naiwan naman si Kevin na sobrang disappointed
dahil hindi na naman niya napilit si Grace na gawin yung 2 taon na niyang pinapangarap. Then life goes on again sa buhay ng mag-asawa. Until that fateful day para kay Grace. Dahil naka-receive ng bad news si Grace mula sa kanyang airpat. Nagkaroon ng malaking problema sa pera ang kanyang ama regarding sa kanilang family business na farm. Naminana pa ng kanyang ama mula sa namayapa niyang napakabait na lolo. Nakiusap ang airpat niya na baka maaari nilang pahiramin mag-asawa ng pera ang kanyang ama since tutulong din naman daw ang iba niyang mga kapatid. Pero dahil sa malaki talaga ang gagamitin na pang-finance para makasurvive ang farm, ay kailangan naming magpaluwal muna ng malaking halaga. Alang-alang na din sa legacy ng kanyang lolo na siyang nagsimula nito. Binigyan niya ng assurance ang kanyang airpat na gagawin niya ang lahat para makonvince lang si Kevin na tumulong. Nagluto ng masarap na kare-kare na paborito ng kanyang hubby. Naligo at pagkatapos ay nagsuot siya ng sexy dress na pambahay. Kumbaga para sa big favor na kailangan niya. Late na nang nakauwi si Kevin at medyo pagod na ito sa maghapong work nito as sales representative sa isang kanilang tindahan ng mga appliances at gadgets sa Manila. Galing pa kasi sa ibang branch si Kevin na madalas na nangyayari kapag may bago silang sales strategy or bagong bukas na branch. Malambing itong sinalubong ni Grace. Kinuha ni Grace ang case mula kay Kevin at magkasabay na pumunta sa kanilang kwarto. Sinimulang alisin ni Grace ang tie ni Kevin, kasunod naman ang long sleeve na suot nito. Natutuwa naman si Kevin sa pagiging sweet ni Grace. Lalo na nang dumako na sila sa kusina at nakita niya ang inihanda ni Grace para sa kanilang hapunan. Ngayon ba o wala pang 2 linggo? Paborito kang niluto mo? Tapos ang lambing at napaka-sexy mo ngayon? Anong okasyon meron? Ang masayang tanong ni Kevin. Matamis na umiti si Grace sa asawa at naglambing na pinaupo ang asawa sa harap ng lamesa. Well, alam mo Han, napapansin ko na parang ilang araw na akong masungit sa'yo. Kaya yan, para makabawi ako. Ito ang mga ginawa ko. Nagustuhan mo? Yes Han, nagustuhan ko. Gustong gusto ko. At saka hinalikan ni Grace sa labi ang nakaupo niyang hubby na alam niyang nasa cloud 9 na ngayon. Masaya silang kumain, nanood ng isang romantikong pelikula at nagpakaligaya hanggang sa maabot ng kanyang asawa ang dulo. Wala na siyang paki kahit hindi niya narating ang dulo na madalang niyang maranasan. Ang mahalaga ay labis niyang napasaya ang love of her life na si Kevin. Binigyan niya ito ng malambing na halik at saka yumakap si Grace kay Kevin. At pagkaraan ng ilang sandali nang ready na si Grace, ay ibinagsak na niya ang balita sa asawa. Itinaas ni Kevin ang katawan at saka sumandal sa may headboard. Dahilan para maalis ang pagkakayakap ni Grace sa kanyang dibdib. Grace, alam kong alam mo na willing akong tumulong sa kanila since family ko na din sila. Pero wala pang 3 months since nanghiram sa atin ang kuya mo at kalahati pa lang na ibabalik. Hindi pa ganong kalaki ang savings natin. At nakakakalahati pa lang tayo ng bayad sa new car natin. Hindi ba pwedeng gumawa na lang tayo ng magandang dahilan? O tulungan mo na lang sila sa kaya natin? Tutulong din naman ang mga kapatid mo, di ba? Ibinangon na din ni Grace ang kanyang katawan at nakaupong hinarap ang asawa. Han, medyo malaki talaga ang kailangan eh. Maging maunawain ka naman. Pero ang mangyayari kasi, makakasanayan na nila ang ganyan dahil lagi nilang iniisip na kaya ng side ko. Mabuti sana kung nasa 5 digits lang. Pero it's 6 digits figure, Grace. Unawain mo din naman ako. Alam ko naman yon, Kevin. Pero wala na silang ibang malalapitan kung hindi ako. Tayo. Pero hindi lang ako basta makakapayag, Grace. Paano kapag nalaman ni Mama? Kevin, kailangan ba naman lahat ay sasabihin mo sa mama mo? Inis na si Grace, lalo't pakiramdam niya ay hindi niya makumbinsi si Kevin. I'm just saying na... Kalimutan na nga natin, Kevin. Huwag na natin pag-usapan.
Matulog na tayo. Pagod na din ako. Humiga na si Grace at tanilikuran ang asawang tumalikod din sa kanya. Kinabukasan, tahimik na kumakain ang dalawa. Hindi pa din nag-uusap, bagaman hindi naman magkaaway. Inihatid ni Grace sa may pinto ang asawa at nang palabas na ng bahay si Kevin ay pumihit itong paharap kay Grace. Alam mo, susuko na ako. Ganyan kita kamahal. Tutulong na tayo fully okay. Biglang nagliwanag ang magandang mukha ni Grace at yumakap sa asawa. Thank you, Han. Akala ko talaga matitiis mo ko eh. Ang masiglang sabi ni Grace. Ngumiti naman si Kevin habang nakatingin sa asawa niyang nakayakap sa kanya. Sa isang kondisyon. Dito nawala ang ngiti sa labi ni Grace dahil iisa lamang ang maaaring hilingin na kapalit ni Kevin. Isang beses lang pagbigyan mo din ako. Malaking ipon natin ito, Han. Nababaliwalain ko alang-alang sa family mo. Natigilan si Grace. Saglit na nag-isip, ayaw talaga niya. Kevin, pwede bang humiling ka na lang ng iba? No, tatanggapin mo o hindi. Napabuntong hininga na lang si Grace. Nagigipit siya at wala siyang ibang opsyon na nakikita. Pwede ko bang pag-isipan muna maghapon? Sure, Han. Asahan ko lang na yung desisyon mo ay yung kapwa magiging happy tayo. Humalik sa pisngi ni Grace si Kevin at bago pa siyang nakasagot ay nakalayo na ang asawa. Maghapong pinag-isipang mabuti ni Grace ang nais ng asawa. Never niya pang nagawa iyon sa ibang lalaki. Si Kevin ang una niya at gusto niya na ito rin ang kanyang magiging huli. Ayaw talaga ng puso at isipan niya at wala siyang kahit na anong nararamdaman sa ideyang siya ay magpapagalaw sa isang lalaking hindi naman niya kilala at ang malala sa isang matanda pa. Tanghali na ay wala pa ding matibay na desisyon si Grace. Pumasok siya sa banyo at saka nag-shower ng malamig na tubig. Pinagmasdan ang kanyang napakagandang hubog sa salamin. Ano ba Grace? Wala ka namang ibang gagawin kundi ay bumuka at matatapos na ng ilang minuto. Ito ang laman ng kanyang isipan na ipinangkukumbinsi niya sa kanyang sarili. Dumating ang hapon at malapit nang umuwi si Kevin. Hindi pa din siya makapagpasya. Pabalik-balik sa may salas at kusina habang kagat-kagat sa labi ang kanyang hilalaki. Hindi ko talaga kaya. Pero kapag naaalala naman niya ang airpot niya, maging ang namayapa niyang lolo at ang farm kung saan siya lumaki, ay labis ang pagkalungkot at guilt ang nararamdaman niya. May liligtas niya ang bukid sa halaga ng isang bagay na napakahalaga sa kanya. Ang kanyang dignidad bilang isang babae. Sumapit ang gabi, 7 o'clock na nang dumating si Kevin. Inasikaso niya ang asawa tulad ng dati at nang nasa kama na sila ay sa kanya ito kinausap tungkol sa desisyon na napagpasyahan niya. Payag na ako. Labis naman ang tuwa ni Kevin at mabilis na hinawakan ang dalawang kamay ni Grace. Thank you, Han. Malaking bagay ito sa akin. Pagbibigyan ko na yung gusto mo at nang matapos na. At ang kapalit, matulungan natin ang family ko. Pero may mga kondisyon ako. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Kevin, ngunit hindi binitiwan ang kamay ng asawa. Sige lang, sabihin mo sa akin kung ano ang mga conditions mo. Ang una, proteksyon. Dapat may pangontra. Pangalawa, dapat ay isang beses lang itong mangyayari. Pagkatapos ng isang beses, aalis na ako ng kwarto. Pangatlo, no pictures, no audios, and no videos. Wala ring hindi magandang tatanungan pagkatapos. Respeto sa akin bilang asawa mo. Ayoko may magpapaalala sa akin ang gagawin kong ito. And lastly, ako ang pipili na magiging partner ko. Nagkakasundo ba tayo? Kahit disappointed na walang kahit isang remembrance, ay pumayag na din si Kevin sa mga demands ni Grace. Mangyari lang ang pangarap na kay tagal na niyang inaasam. Fine, payag ako Han sa lahat ng mga conditions mo. Pero meron din akong 2 conditions para sa sarili ko. At ang una, ay hindi lang isang beses kayo magpapakasaya.
Gawin nyo kahit mga 2 beses. At kailangan ay makasama mo siya ng isang gabi. Pangalawa, kailangan ay malaman ko ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa. Kevin, ibibigay ko ang aking dignidad dito para sa gusto mo. Kaya ako ang dapat na may kontrol nito. Alam ko na Han, pero handa din akong isuko ang isang bagay. Kevin, okay lang kung gusto mo talaga. Sige, magpapalipas ako ng gabi sa kanya. Pumapayag na ako para lang maayos ang usaping ito. Pero wala akong sasabihin sa iyo kung ano man ang nangyari sa amin sa loob ng isang buong gabi. Kung anong ginawa niya sa akin. At kung ano man ang mga ginawa namin. Grace, hindi yun makatarungan. Kevin, hindi rin naman makatarungan sa akin to. So gusto kong sarilinin lahat ng mararanasan ko sa kanya. Tatanggapin mo o hindi? Wala na ding magawa si Kevin dahil sa nakikita niyang determinasyon ni Grace. Ang mahalaga ay mangyari na din ang matagal na niyang pinapangarap. Okay, papayag na ako. Pilit na ngumiti si Grace. Sa wakas at naayos na. Yes, 1 beses lang talaga to, Grace. Pagkatapos nito ayoko nang maulit. Tandaan mo ha, pumayag ako dahil mahal na mahal kita at hindi dahil sa gusto ko. Lagi mong tatandaan yan ha. Alam ko Han, I love you. I love you too. Pagkatapos nilang magpakaligaya ng gabing iyon, ay kaagad na nakatulog si Kevin. At gaya ng madalas na nangyayari, si Kevin na naman ang mas nasiyahan. Naging masaya din naman si Grace pero hindi niya narating ang dulo na normal na naman sa bawat gabi nila. Kahit ganun pa man ay mahal na mahal niya pa rin si Kevin. At ang pagtatabi nila sa gabi ay isang parte lamang. Gustong gusto niyang mamuhay kasama ang kanyang asawa at ang katotohanang iyon ay hindi magbabago ano man ang mangyari. Pinagmamasdan ni Grace ang himbing niyang asawa habang iniisip ang mangyayari sa nalalapit nilang wedding anniversary. Sana lang nasasabi ko ng totoo na okay lang ako. Pero hindi. Kevin, kaya umaasa ako na magiging masaya ka talaga habang nasa piling ako ng iba. May 10, 2002, 3rd wedding anniversary ni na Kevin at Grace. Bago pa sila makarating sa Boracay ay nag-usap na silang mag-asawa kung paano ang setup na gagawin nila. Kukuha sila ng sari-sarili nilang kwarto dahil sinabi ni Grace na ayaw niya na nasa malapit lang si Kevin habang kasama niya ang ibang lalaki. Sa loob na ng kwarto niya iniwan ang mamahaling wine at ang 2 baso na nais ni Kevin na inumin nila ng kanyang magiging partner. Pero sa halip na sa lamesa niya iyon ilagay ay sa loob ng isang cabinet. Wala siyang planong uminom ng napakasarap na alak bago o pagkatapos matulog sa isang matandang lalaki. Magpapanggap lang sila ni Kevin na hindi magkakilala at tatanawin niya lang si Grace sa malayo. Hindi sila mag-uusap. Wala ring bulungan hanggang hindi natatapos ang isang gabi ni Grace. Walang kahit anong pagkakakilanlan sa bulsa ni Grace. Wala din siyang dalang phone at kahit ang kanyang wedding ring ay hindi niya suot. 5,000 pesos cash, tissue at ilang pakete ng pangontra ang nasa loob ng pouch ni Grace. Hindi naman siya nag-expect ng kakaiba. Pang-show lang din kay Kevin ang mga dala niyang pakete at sinigurado niya na 1 beses lang ang mangyayari. Pagkatapos ay matutulog lang siya at aalis ng silid sa umaga. Hindi naman malalaman ni Kevin ang totoo. Wala siyang aaminin o ikukwento sa alam niyang excited niyang asawa. Dun man lang ay makaganti siya, kapalit ng gagawin niyang pagpapaubaya. May dala din siyang isang pen at stack of paper notes just in case may gusto siyang sabihin sa kanyang hubby na alam niyang nakatingin sa kanya mula sa safe distance kung saan man iyon. Si Kevin ang pumili ng kanyang attire. Kaya isang fit na bestidang may strap na pang summer dress ang kanyang suot na aabot lamang sa kanyang tuhod. Litaw na litaw ang kanyang kaputian at super sexy na katawan. Medyo maluwang sa may dibdib. Nakalugay ang kanyang mahabang alon-alon na buhok at light makeup lang ang kanyang nilagay sa alam niyang maganda niyang muka.
Sa cafeteria pa lang kung saan nagbe-breakfast si Grace ay may ilan na kaagad na tahasang nagpakita ng interes sa kanya. Ngunit dahil sa hindi pasok sa kriteria ni Kevin, partikular sa edad, ay walang kahit na isa sa kanila ang pasa kay Grace. Grabe, ang hirap pala nito kaysa sa inaakala ko. Dahil ang mga lalaking naglalakas loob na lumapit sa kanya ay halos hindi niya nakakalayo ng edad. Lumabas na siya ng cafeteria at saka nagtungo sa isang apparel shop. Pumili ng kanyang natipuhang summer hat at isinuot iyon. Umarap sa salamin at saka tumingin sa sales lady na nasa malapit niya. Bagay ba sa akin? Ang nakangiti niyang tanong. Bagay na bagay po, ma'am. Pagkatapos bayaran ang kanyang binili ay lumabas na din siya. Nagtungo sa may beach area at doon naglakad na mag-isa. Nagsimula nang sumakit ang kanyang mga paa ay wala pa din siyang napipili sa mga lalaking nakakasalamuhan niya. Tumigil siya saglit sa paglalakad at tinignan ang sakong niyang namumula na. Sa ganyang pangyayari, mas mabuti kung ipahinga mo muna. Tinignan ni Grace ang nagsalitang lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Mas gwapo pa din ang kanyang asawa, ngunit hindi naman nalalayo ang itsura ng lalaki. Moreno ang balat nito at may balingkinitan pero puro muscle na katawan. Tansya niya ay parang nasa early 30s pa lang ang kaharap na nakasuot ng isang maluwang na t-shirt at short. At sa tingin niya ay parang nasa 5 feet 10 or 11 ang lalaki. Bagay ang taas nito sa matipuno nitong pangangatawan. Yun din yung nasa isip ko eh. Sumasakit na din kasi. May dala akong first aid kit dito. Kung hindi mo mamasamain, pwede kong gawa ng quick fix yung paa mo. Ngumiti naman si Grace. Hindi niya tiyak kung nakikipaglandian sa kanya ang lalaki, pero type niya ito. Ngumiti din ang lalaki sa kanya. Doon tayo sa may upuan. Magkasabay na silang nagtungo sa isang mahabang kahoy na upuan na nasa ilalim ng malaking puno. Naupo si Grace sa may upuan. Habang ang lalaki naman ay iniluhod ang isang tuhod sa may buhanginan. Binuksan ang dala nitong maliit na travel backpack at inilabas doon ang isang first aid kit. Itinuro ng lalaki ang kanyang paa. Okay lang ba na hawakan ko? Muling ngumiti si Grace. Sure. Inalis ng lalaki ang isang sandal ni Grace at saka nagsimulang lagyan ng ointment ang parting sakong. At pagkatapos ay nilagay ng isang plasters ng kanyang inulit sa kabila. Mas okay na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo, mas okay na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat. You're welcome. Tumayo ang lalaki at ibinalik ang mga nilabas na gamit sa loob ng kanyang bag. Maiwan na kita. Ang sambit na paalam ng lalaki na parang ayaw pang umalis. Ako nga pala si Love. Pakilala ni Grace sabay lahat ng kanyang palad. Ito ang pangalang nais na gamitin ni Grace para sa araw ng katuparan ng pangarap ng kanyang asawa. Carlos. At saka masiglang ginagap ni Carlos ang palad ng babaeng kanina pa dahilan ng napakalakas na kabog sa kanyang dibdib. Pigil niya ang sarili kanina, ngunit ang bawat pagdikit ng kanyang kamay sa balat ni Grace ay may kakaibang init talagang dala sa kanya. So, ganito ba ang ginagawa mo? Ang magdala ng first aid kits at magligtas ng mga babaeng nahihirapan? Ang nagbibirong sabi ni Grace na hindi inalis ang tingin sa mukha ng kaharap. Napangiti naman si Carlos sa biro ni Grace na sa bawat sandaling lumilipas ay lalong gumaganda at nakakahalina sa paningin niya. Meron akong surfer shop sa malapit at madalas akong nasa beach. Lagi lang ako may dalang kit just in case bigla akong kailanganin, gaya na ngayon. I see. Nag-iisa ka lang ba? Oo, nag-iisa lang ako. Nagsasurf ka ba? Hindi ko hilig ang surfing, sorry. Ang tila nanlulumo na tugon ni Carlos. Pero marunong akong lumangoy. At saka napagigil si Grace dahil sa nakitang reaksyon ng lalaki.
Muling napangiti si Carlos. Ngiti na may kasamang pangamba. Dahil kahit ngayon pa lang niya nakilala si Grace, ay parang sinasabi ng kanyang puso na natagpuan na niya ang babaeng nais niyang makasama sa buong buhay niya. "Pwede mo ba akong i-tour?" Ang paglalambing na sabi ni Grace. Alam niyang hindi ang lalaki ang nais ni Kevin na maging partner niya. Ngunit dahil sa may spark sa pagitan nila ni Carlos, ay nais pa niya itong makasama. Sa araw lang naman na ito siya magiging malaya ng ganito at kasalanan ng asawa niya. Oo naman. Magkatabi silang naglalakad nang magsimulang magtanong si Grace. Okay lang ba na wala ka sa shop mo? I mean, hindi kaya kita naabala? May 2 tao akong nagbabantay sa shop. Mabuti naman kung ganon. Ayoko kasi nang nakakaabala sa iba. Masaya rin naman ako na samahan ka. Thank you. Ngayon ka lang ba napasyal sa Boracay? Oo, pero matagal ko nang gustong makarating dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng time at dahilan para pumunta dito. Napansin ni Carlos ang ilang butil ng pawis sa noo at leeg ng kasamang babae. Saglit lang ha. Mula sa kinatatayuan ni Grace ay isang banyagang pakiramdam ang nabuhay sa kanya habang nakatingin kay Carlos na palapit ngayon sa kanya. Hawak ng lalaki ang 2 plastic bottle ng malamig na buko juice na alam niyang para sa kanilang dalawa. Ito, fresh na fresh yan. Thank you. Ang sabi ni Grace pagkatapos abutin sa lalaki ang inumin na binigay nito. Uminom si Grace na hindi inalis ang tingin kay Carlos. Tutuloy na tayo? Si Carlos na hindi alam kung paano pipigilan ang nararamdaman. Dahil may girlfriend siya sa Boracay din at alam niyang mali ang kanyang nararamdaman at lalo na ang kanyang ginagawa ngayon. Okay. Taga Manila ka ba? Ang tanong ni Carlos nang muli silang maglakad. Yap, ikaw, taga dito ka ba? Sa Laguna ako lumaki, pero 10 years na akong dito nag-i-stay. So parang taga dito na din ako. Gusto ko kasi ang buhay ko dito. Bukod kasi sa shop ko, nagtuturo din ako mag-surf. Kaya pala. Ang sabi ni Grace na saglit na sinulyapan ang machong katawan ng katabi. Kaya palang ano? Si Carlos na hindi naman nalingid sa kanya ang ginawa ni Grace. I mean, kaya pala ang ganda ng hubog mo? Nakakamangha kasi hindi lahat ay ganyan mag-alaga ng katawan. Ayaw sanang ikumpara ni Grace ang katawan ng hubby niyang si Kevin kay Carlos, ngunit hindi niya maiwasan. Ngunit hindi naman chubby ang kanyang mister ay hindi naman ito macho na tulad ni Carlos. Mainit ang pakiramdam ni Carlos, lalo't hindi inalis ni Grace ang paningin nito sa kanya. Love? Saan ang best tourist spot na malapit sa atin? Ang tanong ni Grace na muling nagsimulang humakbang. Alam niya ang pakiramdam ng lalaki at deep inside ay natutuwa siya. Parang bumalik siya sa pagiging teenager at kay gaan ng kanyang pakiramdam. Pareho silang naaakit sa isa't isa na hindi na nila kailangan pang aminin. Narating nila ang lugar at sadyang humanga si Grace sa ganda ng tanawin. Kung may dala kang camera or phone, pwede kitang kunan. Nilingon ni Grace si Carlos. Wala akong dala. Binuksan ni Carlos ang kanyang dalang bag at saka inilabas ang kanyang dalang kamera. May dala ako ditong kamera. Pwede kitang kunan din. Ibigay ko na lang sa'yo pagkatapos kong maipadevelop. Sige, bakit hindi? Siguraduhin mo na maganda ako sa kuha mo ha. Ang buong paglalambing na sabi ni Grace. Natigilan naman si Carlos. Hindi makapaniwalang ang isang tulad ni Grace ay kasama niya ngayon. Itinaas ni Carlos ang kanyang kamera at saka nagsimulang kunan ng larawan si Grace. Love? Yes? Paano ko nga pala ibibigay sa iyo mga pictures mo? Ngumiti lang si Grace. Carlos, pwede mo ba akong samahan mag-lunch? Ang sabi ni Grace nang mapansin na malapit na palang mag-12 ng tanghali. Ilang oras na din pala silang magkasama ni Carlos nang hindi niya namamalayan. May alam akong lugar na isa sa dinadayo dito. That's good.
Tapos pumunta na tayo doon. At saka sila magkatabing naglakad papunta sa isang direksyon. Sabay silang natigil sa paglalakad nang tumunog ang cellphone ni Carlos. Kinuha iyon ng binata mula sa kanyang bulsa at tinignan kung sino ang tumatawag. Ngunit dahil sa magkatabi lang ang dalawa, ay hindi nalingid kay Grace ang pangalan ng nasa kabilang linya. Tinignan ni Carlos si Grace at parang nag-aalangan kung sasagutin ba niya ang tawag o hindi. Sige na, wag mo akong pansinin. Ang nakangiting sabi ni Grace na nagsimulang maglakad ng mabagal. Sinagot ni Carlos ang telepono. At pagkatapos marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya, ay nakaramdam siya ng malaking panghihinayang. Hindi na sana niya sinagot ang tawag dahil wala siyang pagpipilian ngayon kung hindi ang bumalik sa kanyang shop. Love? Huminto sa paglalakad si Grace, marahang pumihit sa binatang tumawag sa kanya. Girlfriend mo yun? Tama ba ako? Hindi naman nakasagot si Carlos na hawak ng mahigpit ang cellphone sa kamay niya. Kailangan ko lang bumalik sa shop. It's an emergency. Naintindihan ko. At saka sila kapwa nakatitig lamang sa mga mata ng bawat isa. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Sure. Umaasa talaga ako na makikita pa kita sa pagbalik ko. Kung itinadana. Pinagmasdan pang mabuti ni Carlos ang kariktan na sa harapan niya bago siya tumalikod. Mabigat ang mga paang mabilis na naglakad pabalik sa kanyang shop. Paglalakad na hindi naglaon ay naging mabilis na pagtakbo. Please, maghintay ka sa akin, love. Walang ngiti sa labing nakangiti lamang si Grace sa malayo ng binata na alam niyang tiyak na babalik sa lugar na kinaroroonan niya. I'm sorry, Carlos. Gusto kita. Pero hindi ikaw ang kailangan ko ngayong gabi. Hindi na din naman nagtagal pa sa lugar na iyon si Grace na nagpa siya ng lumakad patungo sa ibang direksyon. Nakita niyang may idinikit na note sa isang parte ng bakod si Kevin bago ito lumakad palayo. Kinuha niya iyon at binasa. Grace, meron tayong kasunduan. Manatili ka lang doon. At saka hinanap ng mga mata ni Grace ang asawa na nakatayo mula sa malayo na nakatingin din sa kanya. Siya naman ang nagsulat sa kanyang note. Iritado ang kanyang pakiramdam ngunit hindi niya alam ang eksaktong dahilan. Huwag kang mag-alalahan. Sisiguraduhin kong sa matanda ako bubuka ngayong gabi. At sa kanya iyon dinikit sa bakod at tuluyan ng lumayo. Pagkatapos naman ng medical emergency sa kanyang shop ay kagad na umalis si Carlos. Hindi alintana ang pagtataka ng nobya niyang si Vienne na hindi na nagtangkang pigilan siya. Ngunit ang masiding excitement na nararamdaman niya ay kagad na naglaho nang hindi makita ang babaeng hindi na nawala pa sa kanyang isipan. Tumigil siya sa eksaktong lugar kung saan sila huling nagkasama ni Grace. Ginala niya ang kanyang paningin, ngunit wala na ito talaga sa paligid. Hahakbang na sana siya nang isa nang mapansin niya ang isang note na nakadikit sa may halamang hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Lumapit siya doon at saka kinuha ang note. Naging masayang araw ko nang dahil sa'yo. Thank you, Carlos. Lumipas ang mga oras, ngunit wala pa ding napipili si Grace sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. Patuloy siyang naglakad sa mga mataong lugar malapit sa may dalampasigan. Tumigil saglit nang mapansin ang nagpapaalam na araw sa parteng kanluran. Umanap siya ng mauupuan at doon nagpahinga. Malapit nang lumatag ang dilim at wala pa din siyang kapareha. Ngunit hindi naman siya nag-alala dahil kung gugustuhin niya ay anumang sandali ay kaya niyang makakuha ng isang matandang lalaking alam niyang sasama sa kanya. Mula naman sa kinatatayuan ng isang lalaki ay tahimik niyang pinagmamasdan ang babaeng kanina pa nakaupo sa direksyon ng araw na malaon na naglaho. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng magandang babae sa lugar na iyon. Ngunit ang ganda at alindog ng babaeng pinagmamasdan ay tunay na masasabi niyang katangi-tangi talaga. Tinignan ni Grace ang suot niyang relo. Pa-7 na. Tumayo si Grace mula sa kanyang pagkakaupo
Ngunit kasabay niyon ang malakas na pag-ihip ng hangin na tumangay sa kanyang magandang sombrero. Hinabol niya ng tingin sa kadiliman ng gabi kung saan iyon papunta. At nang makita na bumagsak iyon sa may buhanginan, ay kagad siyang lumakad sa direksyong iyon. Ngunit isang lalaki ang pumulot nun sa may buhangin na ngayon ay nakatingin sa kanya habang naglalakad palapit. Mula sa liwanag na nagmumula sa dekuryenteng lampara na nasa may likuran niya, ay tinignan niyang mabuti ang lalaki. Sa wakas, tapos na ang paghahanap ko. Ang lihim niyang nasabi. May kataasan din ito na tansya ni Grace, malapit pa sa 6 na talampakan ng taas. Malapad ang katawan na halatang inaalagaan din. May edad na tansya niya ay nasa 50 pa lamang. Maaari na din sa kondisyon na nais ng kanyang asawa. Ngunit ang pinakaumagaw sa atensyon ni Grace ay ang napakalakas nitong apil. Biglang nakaramdam ng hiya sa sarili si Grace dahil ilang beses niyang sinabi sa sarili na hindi niya i-enjoy ang any moments ng wedding anniversary na ito at ibabaon niya agad sa limot. Pero hito siya ngayon na umaamin sa sarili kung gaano kalakas ang dating sa kanya ng lalaking napili niyang ikama siya ngayong gabi. Mula naman sa pwesto ni Kevin ay mainit ang kanyang pakiramdam. Nasasaksihan na niya ngayon ang katuparan ng kanyang pantasya at hindi na siya makapaghintay na ganap na mangyari ang inaasahan niya sa dalawa. Ito na Grace, nakikiusap ako na huwag mo hayaang masayang ang pagtatagpo na ito. Iniabot ng lalaking kaharap ni Grace ang sombrerong hawak nito. Thanks. Ngumiti naman ang lalaki. You're welcome. Muling umihip ang malamig na hangin na naging dahilan upang saglit na yakapin ni Grace ang kanyang sarili. Dahil sa nakita ay naisa ng hubarin ng lalaki ang kanyang polo at ipasoti yun sa kaharap. Ngunit nauna na naman siya ng hiya dahil hindi naman sila magkakilala. May mga malapit na bar lang dito kung gusto mong makaramdam ng kaunting init. Iniisip ko nga rin yun sa totoo lang. Ang malambing na tugon ni Grace, nagsimula na ang sandaling alam niyang nakatakda ngayong gabi at hindi ang lalaking kaharap ang tatanggi sa isang tulad niya. Okay lang ba kung sasamahan kita? Ang tanong ng lalaki habang nakatingin sa magandang mukha ng kaharap. Ngumiti naman si Grace. Okay lang. I'm David. At saka inilahad ni David ang kanyang palad. Love. At pinaunlakan ni Grace ang paanyaya ng palad ni David. Hindi agad nagbitiw ang kanilang mga kamay na hinayaan naman ni Grace. I'm sorry. Ang sabi ni David na kaagad binitawan na ang palad ni Grace. I hope na hindi kita na-offend. At saka buong tamis nang umiti si Grace na labis na ikinabagani ni David. At sa kanyang isipan ay galit na tinanong ang kanyang kapalaran. Paano ito nangyari? Na ngayon lang kita nakilala. Dahil kung mas maaga pa sana, ay mas malaki ang pag-asa niya sa babaeng alam niyang malaki ang agwat ng edad sa kanya. Shall we? Si David na itinuro ang direksyon ng isang bar sa hindi kalayuan. Ngumiti naman si Grace at saka marahang tumango. Sabay silang naglakad patungo doon at pumasok sa loob. Kahit hindi pa sila lubusang magkakilala ni Love, ay kaagad na nakaramdam ng pagmamalaki si David. Dahil ang mga mata ng lalaking nasa loob ng bar ay sa katabi niyang babae nakatuon ng pansin. Sino ba namang lalaki ang makakatiis na hindi tignan si Grace? Napakaganda at napaka-sexy na parang nais mang-akit talaga sa bawat lalaking makakapansin dito. Umahanap sila ng bakanting lamesa at naupong magkaharap. Sinenyasan ni David ang isang staff na kaagad namang lumapit. Isang sunmade light sa akin. Gusto ko yung pinakamasarap yung wine. Ang sabi naman ni Grace. Umalis na ang staff at ngayon ay kapwa muling nasa isa't isa ang paningin nila. May gusto ka pa bang i-add? Kung may gusto ka, sasabihin mo lang. Okay na ako sa wine, thank you. No love, ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo. Para saan? Tipid na ngumiti muna si David.
Ibig kong sabihin, maaari mo naman akong tanggihan. Please David, nandito tayo dahil iyon ang gusto ko at gusto kitang makasama. Natigilan naman si David dahil sa narinig. Pilit na pinapasok sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Grace. Ayos ka lang ba, David? Ang nakangiting tanong ni Grace. Bumalik na ang staff sa kanilang lamesa at idinulot sa kanila ang kanilang inumin. Inilapit ni Grace ang kanyang baso kay David. Pinagdikit muna ni David ang baso at ang boteng hawak niya at saka sila magkasabay na uminom. May plano ka ba ngayong gabi? Ang tanong ni Grace pagkatapos ilapag ang nabawasan niyang baso. Wala naman, bakit? Wala, naitanong ko lang. At nilaro ni Grace ang wine sa hawak niyang baso. Kahit na meron, mas pipiliin kong hindi pumunta. At bakit naman? At muling paglalambing ni Grace. Hindi naman sumagot kagad si David at sa halip ay nangungusap ang mga matang nakatingin lamang sa kaharap. Dahil gusto kong kunin ang pagkakataon sa isang bagay na mas espesyal. Oh, pwede bang liwanagin mo sa akin? Muling uminom si David hanggang sa nangangalahati ang laman ng kanyang bote. Itong sandali na to, baka hindi na maulit pa. Ito yung bagay na espesyal. Ang buong sinseridad na sabi ni David. Muling uminom si Grace ng lampas kalahati at binitawan na ang baso sa kanyang lamesa. Pakiusap David, magsabi ka pa ng mga tungkol sa'yo. Mula naman sa kalayuan ay matinding init ang nararamdaman ni Kevin. Dahil para bang nakapalagay na agad ng loob ng asawa ang kasama nitong may edad na lalaki. Matamang nakikinig lamang si Grace habang nagsasalita si David. Sa bawat tanong niya ay mas lalo niyang nakikilala ang lalaki. Hindi niya akalaing 55 years old na ito. Dahil sa maganda at matibono nitong katawan na kung tititigan mo ay parang nasa late 40s pa lang. Matagal nang wala itong asawa at stable na din ang anak. Nagtanong din si David ng ibang tungkol sa kanya. Pero kabaligtaran sa sagot ng lalaki, inilihim ni Grace ang karamihan tungkol sa kanya. Nang matapos silang uminom ay tinawag na ni Grace ang isang staff. Lumapit naman ito sa kanila ngunit kay David nakatingin. At nang kukuha na si Grace ng pambayad ay sinenyasan lang ni David na umalis na ang staff na sinunod naman iyon. Nagtaka naman si Grace at napatingin kay David. Sa akin yun. Sabay turo ni David sa sign ng bar. David's Place. Labis namang na-impress si Grace kay David. At ang kanyang nararamdaman para sa may edad na lalaking kasama ay nagsimula ng mag-iba. Well, dahil ikaw ang boss, thank you. May iba ka pa bang gagawin or pupuntahan? Ang tanong ni David, labis ang pagnanais na ang gabing magkasama sila ni Grace ay nagsisimula pa lang. Ano bang nasa isip mo? Ang excited na ganting tanong ni Grace. Tunay ang kanyang nararamdaman at sadyang nais niyang makasama pa si David. Hindi siya bored na makasama ito kahit pa sabihin ng mga makakakita sa kanila na matanda na ang kanyang kasama. Mahaba pa ang gabi. Marami pang magagandang lugar dito ang pwedeng mapuntahan ng ganitong oras. At para mas makilala pa natin ang isa't isa. Mukhang magandang idea nga yan. Naunang tumayo si David, lumapit kay Grace at saka ito'y nalalayan. May kukunin lang ako sa loob, okay lang ba? Go ahead. Umalis saglit si David at pagbalik ay may dala ng isang balabal na hindi naman masyadong makapal. Inayos iyon sa balikat ni Grace at saka sila nagtungo na sa labas. Hindi naman masyadong naghintay na matagal si Kevin sa loob ng bar. Sumunod din siya sa kinaroroonan ni na Grace habang magkahalong selos at init ang nararamdaman. Sa may dalampasigan nagtungo sina David at Grace. Pero hindi gaya kanina ay hindi na masyadong nilalamig si Grace. Nakainom na siya ng wine, may balabal na siyang gamit at higit sa lahat ay kasama niya si David
na alam niyang hanggang umaga na niya makakapiling. Inalis ni Grace ang suot niyang sandals nang nasa may buhangin ng lugar na sila. Hinawakan niya ang mga iyon sa isang kamay at nilagay sa kanyang likuran habang naglalakad sila sa dalampasigan. Parang isang anghel na naglalakad sa tabing dagat si Grace. Mabagal ang kanyang paglalakad sa tabing dagat at tinahayaan ng tubig na bumasa sa kanyang mga paa. Labis namang lumalalim ang atraksyon na nararamdaman ni David para kay Grace. Sino bang lalaki ang hindi mabibigani sa isang tulad ni Grace? Maganda, super sexy, sweet at charming, mysterious in a way na hindi mo kayang ipaliwanag. Nakasunod lang sa tagiliran ni Grace si David habang naglalakad sila sa dalampasigan. Love, sabihin mo nga sa akin, anong totoong dahilan at narito ka ngayon? Mag-isa at walang bantay. Hindi ba pwedeng maging mas tapat ka sa akin? Napahagikik naman si Grace. Hindi ako nag-iisa at walang bantay, David. Tumigil sa paglalakad si Grace at hinarap si David. Andito ka ngayon at magkasama tayong dalawa. Love. At muling naglakad si Grace. At para sagutin ang tanong mo, dahil may taong mahal na mahal ko. At para sa happiness niya ay may kailangan akong gawin kahit natutol talaga ako. Hindi naintindihan ni David ang meaning ng mga sinabi ni Grace. Pansamantalang cool off o nagbibigay lang ng oras para sa isa't isa sa inyo? Pwede bang pakipaliwanag pa? Hindi ko kaya. Hindi dahil ayaw kong ipaliwanag ito ng detalyado, pero malapit ka na. In love ka pa rin ba sa kanya? Marahang tumango si Grace, iyon naman ang totoo. Mahal na mahal pa rin niya si Kevin. Napakaswerte niya. Hindi niya talaga alam kung gaano siya kaswerte. Pero kung ako sa kanya, never kong gagawin sa yun. Hindi kita sasaktan sa anumang paraan o ilalagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Okay lang, ang maganda naman doon ay nagkakilala tayong dalawa. Tumigil si Grace sa paglalakad at humarap kay David. Muling biglang masdan ang maamo nitong muka. Lalaking lalaki talaga mula ulo hanggang paa. Halikan mo ko. Bahagyang natigilan si David sa paanyaya ni Grace kahit gusto na niyang gawaran agad ng halik ang bahagyang nakaawang nitong labi. Love. Nagpakawala ng isang matamis na ngiti si Grace at malambing na hagikik. Dahil kung ibang lalaki lamang si David ay malamang na nilantakan na agad ang kanyang mapula at malambot na labi. Lumapit ng napakalapit si Grace kay David. Ipinulupot ang kanyang mga bisig sa likod ng batok ni David at hinayaang mahulog sa tubig ang balabal na kanina lamang ay nasa balikat niya. Hinila ang mukha ni David palapit sa kanya at sa ilalim ng maliwanag na buwan, pinagsaluhan nila ang kanilang unang halik. Wala na ding nagawa si David. Sinong matinong lalaki ang tatanggi sa ganitong sitwasyon? At naghinang ang kanilang mga labi habang ang kanilang mga paa ay binabasa ng alon mula sa dagat na tuluyan ng tumangay sa balabal ni Grace. Iniyakap na ni David ang kanyang mga kamay sa bewang ni Grace at masuyo niyang hinalikan si Grace, may paggalang at banayad. Hindi inaasahan ni Grace na napakasarap humalik ni David. Mas mahusay humalik si David kaysa sa kanyang asawa. Pagkatapos ay bahagya lamang naglayo ang kanilang muka. Sumubsob si Grace sa malapat na dibdib ni David na yumakap naman sa kanya. Habang nakayakap si Grace kay David ay ramdam niya ang bilis ng pagpintig ng dibdib nito. Isa ang kanilang nararamdaman kahit hindi nila sabihin. Gusto nilang may mangyari ngayong gabi. Ayaw magpaka-impokrita o magsinungaling ni Grace sa sarili. Babae lamang siya. May natural na nararamdaman sa katawan na hindi niya kayang pigilan. Nagangat ng paningin si Grace pagkatapos ng ilang sandaling nakadikit ang kanyang muka sa mainit na dibdib ni David. Nilalamig ako. Nasa malapit lang ang place ko.
Pwede ba tayong pumunta sa kwarto ko? Sure love, kung mas komportable ka dun. At pagkatapos ay magkahawak kamay silang naglakad patungo sa direksyon ng kinuhang kwarto ni Grace. Kapwa nila randam sa palad nila ang init na nasa kanilang katawan. Huwag mo akong sisihin, Kevin, sa mga mangyayari. Ginusto mo to. Sa totoo lang, naniniwala ako na mag-enjoy ako ngayon sa bawat sandali na to. Nakasunod naman si Kevin sa dalawa na hati ang nararamdaman. Kanina pa niya naisuguri ng dalawa nang magsimulang maghalikan ng mga ito. Agawin si Grace sa kasama nitong matanda at ilayo sa lugar na iyon. Iba pala ang pinapangarap niya sa aktwal na nangyayari sa kanyang harapan. Nais niyang kunin ang asawa, ngunit ang matinding na darama na umaalipin sa kanya ang pumipigil sa kanya. Nakalampas na sa security ang dalawa sa mini apartment complex kung saan naroon ang room ni Grace. Ngunit hindi nakalusot si Kevin dahil hindi naman siya isa sa guest. Mula sa kanyang pagkakatayo ay nakita niya na pumasok si Grace sa loob ng isang kwarto. Nagbukas ang ilaw at saka pumasok ang lalaki. Nagsara na ulit ang pinto at naiwan si Kevin na parang tuod sa kanyang pagkakatayo. Sa wakas ay nangyayari na. Iba't ibang emosyon ang nararamdaman ni Kevin, ngunit wala na siyang magagawa. Ito ang gusto niya at hayaan na lang niya na makasama si Grace ng matandang lalaking kasama nito ngayon. Hindi niya alam ang eksaktong nararamdaman. Naroon ang katuparan sa kanyang inaasam sa asawa. Ngunit naroon din ang panghihinayang na hindi lamang siya ang makakakita sa mangyayari kay Grace. May iba ng lalaki ngayon ang magpapakasawa sa kanyang magandang asawa. Wala ding phone si Grace para matawagan niya. Dahil ibabalik lahat niya ang mga personal na gamit ni Grace bukas kapag nagkita na sila. Ayon sa kanilang napagkasunduan. Bumalik na si Kevin sa kanyang kwarto. May talab pa din ng init dahil sa kakaisip kung anong ginagawa ngayon ni na Grace. At nagsimulang gawin na niya ang kanyang nakasanay na mag-isa. Parang wala sa sarili si Kevin habang nasa kanyang isipan ang iba't ibang tagpo na maaaring ginagawa na ngayon ng dalawa. Pagkasara ng pinto ay kagad iyong nilak ni David. Isinandal niya si Grace sa may pader at saka muling siniil ng halik. Nakayakap sila sa isa't isa. Sana hindi ito panaginip, love, dahil gusto na kita. Hindi ito panaginip at gusto rin kita. Pigil niya ang sarili at ayaw niyang magmadali. Nais niyang ang bawat sandaling iiwan niya kay Grace ay hindi madaling malilimutan ng babae. Ngayong gabi, gagawin kong kalimutan mo ang lahat. Tanging kaligayahan sa piling ko ang nais kong maramdaman mo sa buong magdamag. Sige David, hayaan mong kalimutan ko siya. Gusto kong gawin mo akong babae mo ngayong gabi. Ibigay mo ang kaligayahang hinahanap-hanap ko. Hinawakan ni David sa magkabilang pisngi si Grace at saka buong pagsuyong tinitigan nito sa mga mata. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Pinapanatili kong matino ang aking sarili para hindi magmadali. Pero gusto kong maging napaka-special ang sandaling to. Dahil special ka, love. Napaka-special. Hinawakan naman ni Grace ang mainit na kamay ni David na nasa kanyang pisngi. Ganon din naman ang nararamdaman niya. Ayaw niyang magmadali sila ni David upang ang bawat sandaling magkapiling sila ay masaya at very special din sa kanya. Muli silang nagsalaw sa mainit na halik. Ramdam talaga ni Grace ang malaking kaibahan ni Kevin sa matandang kanina pa niya kahalikan. Hindi maikukumpara ang pagkadarang na nararamdaman ngayon ni Grace. Dahil hindi na si Kevin ang nagbibigay ligaya sa kanya, kung hindi isang matandang lalaking kanina lamang niya nakilala. May nagbago sa kanya. Isang pagbabagong parang gustong-gusto niya. Dahil sa halip na magalit at mamuhi siya sa kanyang sarili, gaya ng inaakala niyang mangyayari na pumayag siya sa gusto ng asawa, ay narito siya ngayon buong pusong nagpapaubaya. Kahit sa paraan ng pagpapainit
ay lamang pa di si David pagdating sa kanyang asawa. Mga bagay ngayon lang niya natuklasan at tiyak na marami pa siyang magiging bagong karanasan na excited na siyang maramdaman. Kaagad na binuhat ni David ang magaang na katawan ni Grace. Lumakad palapit sa kamang naghihintay sa kanila ni David. Parang bagong kasal na mag-asawa sa unang gabi. Buong ingat na inihiga ni David si Grace sa ibabaw ng kama. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam kung nasaan ang kanyang asawa. Kung nakakain na ba ito o nakauwi na sa kwarto nito. Dahil sa pagtatampisaw sa kasalanan si Kevin, ang nagsimula ang tanging nais niyang gawin ngayong gabi. Yes, tinanggap na din ng buong puso ni Grace na ang gabing ito sa piling ni David ay isang gabing espesyal na din sa kanya. Wait, David? Ang biglang natauhan na si Grace. Napatingin naman si David sa pilit na bumangon na kapareha. Paabot naman ang pouch ko. Ang parang nahiyang sabi ni Grace. Kinuha ni David ang pouch ni Grace na nasa sahig at sa kanya iyon iniabot kay Grace. May alinlangan na kinuha ni Grace ang isa sa mga pakete niyang dala at parang nagdadalawang isip na inabot niyon kay David. David, please. Deep inside ay parang sinasabi ng kanyang katawan na gawin nila iyon ng walang hadlang. Pero tinatalo naman siya ng kanyang konsensya dahil may asawa siyang babae at wala sa usapan nila ni Kevin na gawin nila iyon ng walang proteksyon. Siya pa nga ang nagmungkahi nito noong una. Kinuha naman iyon ni David at tinignan. Nangiti siya nang makita ang sukat na nakalagay doon. At sa harapan ni Grace ay sinira niya ang pakete at sa kanila ba ang bagay na naroon. Sa tingin mo ba nakasya ito, love? At sa kapaglipat tingin si Grace na lalong napagtanto ang pagkakaiba ni Kevin kay David. Pero David, hindi natin pwedeng gawin ito nang wala niyan. Ang mahina niyang nasabi na parang ayaw niyang bigkasin at nagbaba siya ng tingin. Nilapitan ni David si Grace at sa kamarahang itinaas ang nagbaba nitong muka. Love, talaga bang gusto mong gumamit ako nito? Hindi naman agad nakasagot si Grace. Hindi, ayoko. Pero may asawa ko, David, at hindi ito patas sa kanya. Ang nais niyang sanang isagot na hindi niya kayang sabihin. Noong nakilala kita ngayong gabi, pinangako ko sa sarili ko na kung sakaling swerte na ako napaligayahin ka, ibibigay ko sa iyo ang bagay na magbibigay sa iyo ng napakasaya na karanasan. Inilagay ni David ang bagay na iyon sa kamay ni Grace. At ang bagay na iyan sa iyong kamay ang hahadlang sa akin na ibigay sa iyo ang kaligayahan na gusto kong maramdaman mo. Pero paano kung... Ang natigilang si Grace. Paano kung mabuntis ako? Nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni David ang magkabilang mainit na pisngi ni Grace habang nangungusap ang kanilang mga mata. Ang ibig sabihin lang niyan ay para tayo sa isa't isa. At tatanggapin ko ang responsibilidad. Kaya pakiusap, magmahalan tayo ng walang limitasyon. Hinawakan ni Grace ang isang kamay ni David sa kanyang pisngi. David, gumawa tayo ng mga magiging anak natin, love. Alam kong gusto mo rin. Marahang tumango si Grace. Ayaw na niyang magpaka-impokrita dahil alam niyang gusto niya rin ito. Ilang taon din silang nagsasama ni Kevin pero hindi sila nakakabuo. Walang masama sa isang gabi na ibang lalaki naman ang magpapaligay sa kanya. Someone special, someone amazing na kaya siyang paligayahin sa maraming paraan na hindi kayang gawin ng inutil na asawa niyang si Kevin. Sino bang may gusto nito at nandito siya ngayon nakasama ni David sa isang malamig na kwarto? Kung nagpapakasaya ngayon si Kevin sa kwarto nito, ganun din ang gagawin niya. Galit na itinapon ni Grace ang hawak na pakete sa malayo. Nararapat lang sa'yo to, Kevin. Thank you, love. At saka sila magkahawak kamay na muling nagsalo sa isang masayang pagmamahalan. Pagkatapos ay muling humiga si Grace sa kama bilang katuparan ng sinabi niya sa kanyang asawa. David,
Huwag mo akong kalilimutan. Ang sinabi ng kanyang isipan para sa matandang nagbibigay ngayon sa kanya ng kaligayahan. Ayaw niyang limutin siya ni David, gaya din naman niya na alam niyang hindi na kailanman niya malilimutan ang gabing ito. Ang gabing ibinigay niya ang sarili sa isang matandang lalaking hindi naman niya asawa. Sa kaibuturan ng puso ni Grace ay alam niyang pagkatapos ng gabing ito, hindi na niya muling mai-enjoy ang pagpapaligaya nilang mag-asawa. Dahil may mas higit pa pala kumpara sa nararanasan niya kay Kevin. May namuong luha sa kanyang mga mata bilang pag-amin na ang matinding saya ng nararanasan niya ngayon ay may pait na kapalit. Na isang buong gabi lamang ang kaligayahang ito na maibibigay sa kanya. Nang mapansin ni David ang munting namuong luha sa gilid ng mga mata ni Grace, ay inalis iyon ng kanyang daliri. Anong problema, love? Umiling lang si Grace at niyapos ang batok ni David. Dahil sa ngayong gabi, ang una at huling makakaranas siya ng ganitong kakaibang kaligayahan, ay pinalaya na niya ng tuluyan ng sarili. Kahit man lang isang buong gabi, ay maranasan niya ang napakasarap na pakiramdam na kanyang babaunin sa buong buhay niya. David, ibinigay ko ng sarili ko sa iyo nang walang pagtutol at alinlangan. Ang tanging hiling ko lang ay gawin mo akong babae mo sa buong gabi. Paligayahin mo ako sa buong magdamag. Pakiusap, David. Gawin mo yun para sa akin. Gagawin ko ang hiling mo. Sa ating dalawa lang ang buong magdamag at paliligayahin kita ng gusto. Babaliwin kita. Hindi kita bibigyan ng dahilan para kalimutan ang gabing nagkita tayo. At mahigpit silang nagyakap. Nagtaas ng mukha si David. Pinagmasdan ng parang nahihiyang si Grace nang umiti sa kanya ng tipid. Nahulog na yata ako sa iyo, love. Natigilan naman si Grace dahil sa narinig. David? Alam ni David na may ibang mahal si Grace. Ngunit buo na ang kanyang pasya na gagawin ng lahat upang maagaw niya ang babaeng nais niyang makasama sa paraisong kinalalagyan nila ngayon. David, tungkol sa sinabi mo. Inalagay ni David ang kanyang isang daliri sa labi ni Grace at saka siya yung umiti. Hindi ako nagmamadali, love. Magsaya tayong dalawa sa gabing ito at bukas, saka ako tatanggapin ang sagot mo. Okay. Alam ni Grace ang dapat niyang isagot at dumating man ang bagong umaga ay hindi iyon mababago ni David. Mahal na mahal pa rin niya ang asawang si Kevin. At ang munting kaba ay namamahin na sa dibdib ni Grace habang kayapusan ang matanda na nagbigay sa kanya ng kakaibang kaligayahan ngayon na hinahanap-hanap na agad ng kanyang nadarang na katawan. Dahil sa gabing ito ay baka hindi lamang ang kanyang katawan ang makuha ni David. Baka maiwan din sa Boracay ang kanyang puso. Nang matapos ay kapwa sila nagbigay ng ngiti sa isa't isa. Nahiga si David sa may kama at iginaya si Grace payakap sa kanya. Pagod ka na? Ang tanong ni David habang nilalaro ang alon-alon na buhok ni Grace. Medyo. Sino bang hindi mapapagod sa ginawa natin? Unang beses ko na nakaranas ng ganun katindi. Kung ganun, wala kang pagsisisi. Ngumiti naman si Grace. Wala, David. So hindi pa tayo tapos? Ang tanong ni David na hinihima sa braso ni Grace na nasa kanyang mabalahibong dibdib. Siyempre hindi. Ang malambing na tugon naman ni Grace. Sa loob naman ng kwarto ni Kevin ay nakatingin lang siya sa puting kisame at hindi din naman makuhang matulog. Mahigit 3 oras na ang lumipas nang nakapasok sa kwarto sina Grace at ang kasama nitong matanda. Malalim siyang napabuntong hininga at saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Naglakad patungo sa apartment complex na kinaroroonan ni Grace at saka tinignan ang kwartong kinuha nito. Maliwanag pa din sa kwarto kahit nakasara ang mga bintana na may tabing na kortina. Grabe naman, Grace.
Nagpas 3 oras na, nakikipagbakbakan ka pa din. Ang iritadong laman ng kanyang isipan. Siya ang may gusto na isang buong magdamag na magkasama si Grace at ang partner nito. Ngunit siya pa ngayon ang naiinis na maaaring hanggang ngayon ay nagpapakasaya pa din ang dalawa. Nais niyang puwersahin ng makalampas sa guard upang bawiin ang asawang kapiling ng iba. Ngunit nauunahan naman siya ng kaba kung maieskandalo siya. At dahil sa hindi naman siya sport-minded, ay tiyak niyang kaya siyang ibalibag ng security guard na kanina pa din nakatingin sa kanya. Hindi ko dapat yun ginawa. Minsan pang tinignan ni Kevin ang maliwanag pa ding kwarto ni Grace at saka siya nagpa siyang muling bumalik sa kanyang kwarto. Nangyari naman ang lahat ng ito dahil sa kagustuhan niya. Wala siya sa posisyon para magalit kay Grace. Hindi ko hayaang mangyari ulit to, Grace. Kapwa pagod at lupaypay na nakahiga sa kama ang magkatabing sina David at Grace. Habol ang kanilang hininga dahil sa matinding pagod na nadarama. Nilingon ni Grace si David, ngunit wala siyang pagsisising nararamdaman sa nakalipas na 3 oras nilang pagsasama. Bakit? Ang nakangiting tanong ni David sa sadyang pagod na talaga. Ang galing mo, David. Depende yun, love, kung sinong kasama ko. Ito rin ang unang beses ko na umabot ng ganito katagal. Kahit hindi totoo, masaya ako na nasabi mo yun. Lumapit si David sa nakahigang si Grace at saka hinaplos-haplos ang alon-alon na buhok ni Grace habang nakatingin sa nangingislap nitong mga mata. Totoo yun, love. Lahat ng sinabi ko sa'yo, simula nang magkakilala tayo kanina ay totoo. Alam mo kung ilang taon na ako, love, at mas bata ka sa akin. Pero wala na akong asawa at stable na ang anak ko. Kung willing ka at talagang handa ka para dito, magsama tayo sa place ko. Meron akong napakagandang bar dito. Maganda ang negosyo. Kalimutan mo na lang siya. At sa buong buhay natin, mamuhay tayong dalawa ng masaya dito sa Boracay. David, maganda yan, pero... Inalikan ni David si Grace sa lobby upang hindi na nito maituloy ang sasabihin. Hindi mo kailangang aminin, love. Pero alam kong alam mo na ang ating compatibility is excellent. Para tayong nakatada na sa isa't isa at confident ako na ako lang ang may kakayahang magpaligaya sa'yo ng ganito. Hindi makapagsalita si Grace. Gustong gusto ng kanyang katawan ang mga pahayag ni David pero tumututol ang kanyang puso. Nang mapansin ito ni David ay hinawakan niya sa baba si Grace. Pag-isipan mo lang. At pagsapit ng umaga, saka mo ako sagutin. Marahang tumango si Grace, gaya ng sabi ni David, highly compatible talaga silang dalawa. Habang nagpapahinga, nag-uusap na ilang bagay habang nagpapalipas ng sandali. David? May dala akong wine. Gusto mo bang inumin natin sa may balcony sa likod? Ang tanong ni Grace nang maalala ang special wine na itinatago niya sa cabinet. Ayaw niyang ubusin ito ngayong gabi, ngunit karapat dapat itong matikman ni David. Pinaligayan siya nito ng ilang oras at gusto ni Grace na magkaroon ng mas magandang sandali kasama si David. Gusto ko. Ang nakangiting sagot ni David na naunang bumangon mula sa kama. Nilalaya ni David si Grace na kinuha naman ang wine sa may cabinet kasama ang 2 baso. Nilapag ni Grace ang mga iyon sa may lamesa at saka isa-isang pinulot ang kanyang saplot na nais niya munang sanang isuot. Nilapitan naman ni David si Grace at saka niyakap ito mula sa likuran. Kailangan pa ba natin yan sa labas? Kung ganun, gusto mong ganito lang tayo sa labas? Ayaw mo ba? Hindi ko pa nagawa yun. Alam mo, palagi may unang pagkakataon sa lahat ng bagay. Ngunit hayaan kitang magdesisyon para dito, love. Binitiwan ni Grace ang kanyang mga damit at saka hinarap si David. Okay, gawin natin yan. Pero gusto kong patay ang ilaw sa labas. Kung yan ang gusto mo.
Pagkatapos ay hawak sa kanilang kamay ang baso ng wine na magkasunod na nagtungo sa may balcony sa likod. Kinakabahang tinignan ni Grace ang mga katabing kwarto at nagpasalamat na walang tao sa oras na iyon at patay din ang mga ilaw. Nakagaan ang loob? Ang natatawang si David na hinila ang kamay ni Grace payakap sa kanya. Mahilig kang mang-asar sa akin. Ang malambing na sabi ni Grace na nakayakap ang isang kamay kay David. Malamig ang hangin sa labas, ngunit pinagpapawisan ng malamig si Grace dahil bago sa kanya ang ganitong sitwasyon na maaaring may makakita sa kanya. Nag-aalala ka pa rin? Hindi lang siguro ako sanay ng ganito. Balik na tayo sa loob. Umiling naman si Grace. Hindi ko sinabi yun. Ngumiti naman si David na ininom hanggang kalahati ang laman ng kanyang baso. At saka pinatong ang hawak na baso sa may barandilya. Niyakap mula sa likuran si Grace. David, baka may makakita sa atin. Paano kapag may lumabas sa kabila? Ang mahinang sabi ni Grace. May pakialam ka pa ba doon, love? Masayang masaya si Grace sa ginawa ni David. Alipin na naman siya at gusto niya ng mga bago at kapanapanabik na karanasan kasama si David. Hindi naman. Labis na kinakabahan si Grace dahil sa anumang oras ay maaaring may lumabas sa mga katabi nilang kwarto. Ngunit ang kabang iyon ay may kasamang matinding pananabik na dulot sa kanya. Kay lamig ng hangin na dumadampi sa kanilang balat, ngunit nag-aapoy naman ang kanilang damdamin. Nang biglang nagliwanag sa katabing balcony, bumukas ang pinto doon at lumabas ang isang babae. Malapad namang ngumiti si David. Saglit na tinignan pa ni Grace ang babaeng nagsasampay ng damit sa kabila. Ilang sandali pa nang napansin niyang nakatitig na ang babae sa ginagawa nila ni David. Tinignan din ni David ang babae at saka ngumiti dito. Nasisiyahan namang pinagmamasdan ni David ang pagbabagong nagaganap kay Grace. Wala na siyang pakialam sa babae. As long as na masaya sila ni David ay sapat na yun sa kanya. Napakaliit naman ang chance na makilala siya ng babae. Ilang saglit pa at nang hindi na din nakatiis ang babae na nasa kabila ay mabilis itong pumasok na sa loob ng kwarto nito. Naramdaman mo ba ang saya na gawin ito sa publiko? Oo. Alam kong gusto mo. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Medyo nahihiya ako. Hindi ko naisip sa buong buhay ko na magagawa ko yun. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Ngumiti lang si David. Wala nang pagpipigil at buong laya nilang pinakawalan ang kapwa nila nararamdaman. Abot ang kanilang paghingal dahil sa pagod na naramdaman. Itinayo ni David ng maayos si Grace at sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Nakatakdang magkita tayo ngayong gabi, love. At alam kong para tayo sa isa't isa. Gumanti din ng yakap si Grace. Alam ko, David. Muling nangusap ang kanilang mga mata. Na matapos sila sa balcony ay bumalik na ulit sila sa loob at nagtungo sa kama. David, sa tingin ko ay bibigay ko na ang sagot ko. Sabihin mo sa akin. Bukas, kapag naramdaman mong pumangon na ako, pakiusap huwag kang gumalaw at hayaan mo akong umalis. Huwag mong buksan ang mga mata mo at magpanggap ka na natutulog ka pa. Mabigat ang kalooban ni David dahil sa narinig. Yan ba talaga ang gusto mo, love? Hindi, pero ito ang tanging sagot na maibibigay ko sa'yo. Para sa kapakanan nating dalawa. Higit pa sa akin, David. Kaya pakiusap, maaari mo bang ipangako sa akin yun? Ang nagsusumamong pakiusap ni Grace sa alam niyang nahihirapang si David. Nalulungkot man sa desisyon na ginawa ni Grace, ay napilitan na ding sumang-ayon si David. Napakahirap para sa akin na bitawan ka ng ganon. Pero para sa'yo, para sa gabing ito na nagkakilala tayo, at sa bawat moments na pinagsaluhan natin, bibigay ko sa'yo ang aking pangako, gagawin ko ang gusto mo.
Hinaplos ni Grace ang mukha ni David at binigyan ng halik sa labi ang matanda. Thank you. Malapit nang mag-alas 5 nang muling nagmulat na mga mata si Grace. Bumangon sa tabi ng natutulog na matanda. Hindi niya sure kung natutulog talaga ito pero hindi na niya ito ginising pa. Nagtungo siya sa shower at binasa ng maligamgam na tubig ang katawan. Kailangan na niyang kalimutan ang lahat na siyang dapat niyang gawin. Ayos ka ba talaga, Grace? Alam mo kung ano talaga ang gusto mo? Nakalaya ka na. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa kulungang yun. Pagkatapos mag-shower ay nagbihis na si Grace. Pinagmasdan ang payapang mukha ng natutulog na si David. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pouch habang nasa matipunong katawan ni David naman siya ngayon nakatingin. Hindi niya magawang ihakbang patalikod ang kanyang paa upang lisanin na ang kwartong naging piping saksi sa kasalanan ng ginawa niya kay Kevin. Umalis ka na at pagsisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. O maging tapat ka na lang sa iyong sarili. Kinuha ni Grace ang pen at paper note mula sa kanyang pouch at nagsulat doon. Muling pinagmasdan si David at sa kanya inilagay ang munting papel sa parting hinihigaan niya sa kama. Banayad na hinalikan sa pisngi ang matanda at saka siya tuluyan ng lumabas. Pagkasara ng pinto ay saka nagmulat ng mga mata si David. Ngunit biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam nang mapansin ang isang kapirasong papel sa kama. Mainit ang pakiramdam na kinuha iyon ni David at saka binasa ang nakasulat doon. May mga nakasulat pa sa ibaba na kanyang binasa din. At pagkatapos ay itinago ang papel sa loob ng kanyang wallet. Nag-shower si David at pagkatapos ay nagbihis na din. Lumabas na ng kwarto at bumalik na sa kanyang bar. Nagtungo naman si Grace sa isang resto kung saan sila dapat magkikita ni Kevin. Naupo siya sa silyang may bakanting lamesa at nag-order ng breakfast para sa 2 tao. Maya-maya pa ay dumating din si Kevin na parang malungkot ngunit nakangiti. Kumain na sila ng walang kibuan. Dahil sa suot pa din ni Grace ang kanyang sexy dress kahapon, ay napansin ni Kevin ang parang ayaw itagong marka sa may leeg at balikat. Nagustuhan mo ba ang nakikita mo, Han? Ang parang naglalarong tanong ni Grace sa asawa. Sadyang nais niyang ipakita ang mga tanda at marka na dulot ng isang buong magdamag na kaligayahan na naranasan niya sa isang matandang kahapon lang niya nakilala. So nag-enjoy ka ba? Sabi mo sa akin anong nangyari? Tungkol sa karanasan ko kagabi? Oo. Tinatanong mo kung nag-enjoy ang asawa mo after mo siyang ibigay sa iba? Nahiyang ngumiti ulit si Kevin habang napapakamot sa ulo. Wala siyang karapatang magalit sa asawang pinagbigyan lamang ang kanyang pangarap. Oo, sobrang nag-enjoy ako kagabi. Nasiyahan ka na. Okay, huwag ka na magalit, Han, please. Di na talaga ito mauulit. Kagabi nalungkot din ako, nagalit at nasaktan. Lalo na nang pumunta na kayo sa room mo. Para saan? Para lang mapagbigyan yung kagustuhan ko? Hindi na ito mauulit, Han, promise. Talagang hindi na, Kevin. Pilitin mo akong gumawa ulit ng ganito sa ating next anniversary at talagang maghihiwalay na tayo. Pangakuhan, wala nang ganito. Ayoko nang maulit yung nangyari kagabi. Hindi na lang kumibo pa si Grace at inubos ang nakahain sa kanyang harapan. Pagod na pagod pa din ang pakiramdam niya at kailangan niya ng lakas para sa bagong umaga. Okay na ba tayo, Han? Marahang tumango si Grace habang nakatingin sa mukha ng gwapo niyang asawa. Oo, okay na tayo. Pagkatapos nilang kumain ay nag-stroll na lang sila na naka-holding hands. Taking pictures together sa ibang parte ng Boracay, malayo kay David. At nang pumunta na sila sa loob ng isang bago nilang kwarto, ay parang nabatubala ni si Kevin sa nakikita habang naghahanda ang asawa. Dahil makikita ang katawan ni Grace na tad-tad na ng marka, maging ang mga kagat ay nakikita na niyang lahat.
Mainit ang pakiramdam ni Kevin at ang pagkasabik ay mabilis na tumatakas sa kanyang katawan. Kahit ayaw na niyang maulit pa ang nangyari kagabi, ay hindi niya matiis ang sarili na hindi malaman ang kahit na maliit na detalye sa ginawa ni Grace at ng matandang lalaking nakasama nito ng matagal. Grace, pwede bang magtanong? Hindi, walang tanong o interogasyon. Natatandaan mo? Ang sansala ni Grace sa sasabihin sana ng asawa. At tulad ng sinabi ko kanina, na-enjoy ko ang oras ko kasama siya. At iyon lang ang kailangan mong malaman. Ang nakangiti niyang sabi, hindi kailangang malaman ni Kevin ang mga detalye. Sapat nang masabi niya sa asawa na talagang nag-enjoy siya ng husto sa ginawa nila ni David. Bumalik na din sa Manila kinagabihan sina Kevin at Grace. At parang walang nangyari na nakabalik na din ulit sa normal nilang pamumuhay. Sweet and loving na naman si Grace sa kanyang gwapo, mabait at napakasipag na hubby. At lumipas ang isang buong linggo pagkatapos ng kanilang 3rd wedding anniversary sa Boracay. Inihatid ni Grace sa may pinto si Kevin at inabot sa asawa ang case nito. Ingat sa pagdadrive ha, huwag masyadong magpagod sa work at huwag kang magpapalipas ng tanghalian mo. Syempre naman Han. At sumakay na si Kevin sa bago nilang kotse. Itutuloy na sana ni Grace ang gagawin niya sa kusina nang tumunog ang kanyang phone dahil sa mensaheng dumating. Kinuha niya ang phone sa bulsa at biglang kinabahan na makita ang number na hindi niya kilala. Binasa niya ang message na nagbigay sa kanyang katawan ng mainit na pakiramdam. Si David to, pwede ba tayo magkita? Hindi agad siya nag-reply habang nag-iisip ng malalim. Dapat na itong asahan ni Grace dahil ibinigay niya ang kanyang numero kay David. Muli siyang nakatanggap ng message. Please. Kinakabahan siyang nag-reply sa alam niyang dapat niyang isagot. Alam niya ang pagkakaiba ng tama sa mali at kailangan na itong matigil bago pa mahuli ang lahat. Isang mensahe pa ang dumating na alam niyang tugon sa mensaheng ipinadala niya. Thank you. See you soon. Ngunit babae lamang siya, nadadarang at nagkakasala din. Mag-subscribe sa Secret XPG.